Bali ba, abalang-abala itong AFP natin sa kung paanong tatakutin ang mga estudyante. Imbes na ituring nila na anak din nila yan. Di ba? Kasi diyan sa mga nagsisipag-aral na yan, nakasalalay ang kinabukasan ng bansang ito. Dahil kayo naman, ilang taon lang wala na kayo sa mundo Kayo mga nasa gobyerno. Dahil isa lang ang nasisiguro natin, hindi kayo mabubuhay ng 100 taon. Yun ang sigurado. Oh, mga kaibigan. Bakit yan ang pinag-iinitan ninyo? Tapos doon sa China, hindi kayo makapiyak. Hindi nyo magawa ang inyong sinumpaang tungkulin. Sana kung nakalagay dyan, kay malaki, pag malaki, hindi na namin pwedeng ipagtanggol. Dapat may batas na gano'n na ang AFP makapagtatanggol lamang sa kanyang bansa kung maliit na bansa rin ang kalaban. Ultimong maliit na bansa, tatalunin tayo pagdating sa armas. Alam natin yun. Pero, meron tayong tungkulin. Di ba? Lalo na kayo. Kayo ang dapat nangunguna para igiit ang kasarinlan ng Pilipinas. Sapagkat yan ang sinumpa nyo. Hindi kami nanumpa. Nanumpa kami nung nag-aaral kaming grade 1. Panatang Makabayan. Araw-araw. Sinusumpaan namin yan nung grade 1 kami. Panatang Makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas. Hindi ba? Kayo rin. Di ba? At ang masama, yung tungkulin ninyo, may kaakibat na panunumpa yun. Na merong accountability. Pero wala, about face Tapos, ibubunto nila ang pananakot dito sa sarili niyang mamamayan na dapat sila ang nag-i-encourage na sa darating na panahon, marami sa inyo na mga kabataang nagsisipag-aral ang makapagtatapos at hari nawa ay silang susunod sa amin. Pagtanda namin, sila naman ang manunumpa bilang mga miyembro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas upang ipagtanggol. Paano kayong susundan yan? Sino pa magpapasok sa Armed Forces of the Philippines kung itong mga kabataang nagsisipag-aral ngayon, pinagtatatakot ninyo? Gusto niyong pagpapatayin? Pinararatangan ninyo na mga komunista. Yung China, komunista yun Pero ang bait nyo sa China. Malupit kayo sa sarili ninyong mga mamamayan. Na bali ba ay silang susunod na magtataguyod para sa kinabukasan ng ating bansa. Hindi ba yun? Hindi ba dyan din sa mga hanay ng mga estudyanteng yan? Manggagaling ang mga sundalo, ang mga kawal na magtatanggol sa kasarinlan ng Pilipinas pag wala na kayo. Hindi ba? Ano yan? Gusto ninyong i-monopolize ang AFP? Ayaw na ninyong bigyan ng pagkakataon ng mga kabataan? Talagang ganon. Dahil isa tayong malayang bansa. At kung hindi lalahok ang mga kabataan, kung ang kabataan iisa lang ang pag-iisip, robot yun. Gumagawa kayo ng pabrika ng robot. At yun ay totalitarian regime yun. Hindi po pwede yun. Hindi ba? Kaya nga lumalabas ang talino niyan pagka yung
Nakapagtapos na ng pag-aaral yan eh. Doon mo na masusukat ang galing eh. Hindi doon sa ay baliwala pa eh, nag-aaral pa nga eh. Di ba? Kailangan nila niyan, ma-expose sila dyan sa mga ideas. Alam nila, ang alamin lang nila, ano makakasama dyan o makakabuti yan. Ang sabi nga natin, kung walang kaapihan, kung walang injustice, walang katarungan, kung ang mga magnanakaw sa gobyerno, nalilipol, nababawasan, mga kaibigan, walang sasama dyan kahit pilitin mo yan. Kahit bayaran mo yan, ba't sasama yan dyan? Kaya yung iba nahihikayat, naaakit ng ibang idealismo sa panahon ng kanilang kabataan. Eh sapagkat bata pa lang, namumulat na sila sa mali. Isipin mo, tinuturuan ka sa eskwela, elementary pa lang, maging mabuti kang mamamayan. Ha? Huwag kang magnanakaw. Mahalin mo kapwa mo. Mahalin mo ang bansa mo. Pagkatapos kayo nakikita, bata pa lang sila. High school pa lang. Nakikita, college pa lang. Eh, puro magnanakaw na sa gobyerno, parami ng parami. Eh, ba't hindi? Alangan namang magbulag-bulagan silang mali yun. Hindi ba? Ano yun? Magtatanga-tangahan ka? Ha? Na yung pagnanakaw sa gobyerno, yung kawalang katarungan, ha? Ng mga nasa gobyerno laban sa karaniwang mamamayan. Tama ba yun? Pipikit ang mata na lang at ituturing niyan tama? Hindi ba yun ay kontra doon sa itinuturo sa paaralan? Hindi ba? Sa pagkabata mo pa lang, itinuturo ang pagmamahal mo sa iyong kapwa, sa iyong bansa, sa etc. etc. Oh, nasabi lang natin, inconsistent. Oh, paano hindi maiinganyo yung iba na makinig? Pero kung nakikita nila, tama ang pamamalakad. Tingnan ninyo ang Japan. Meron ba mga subversibo yan? Kaya sila umuunlad, walang subversibo. Bakit? Kasi ang mga nasa gobyerno may takot. Alam nila, mas nakararami sa kanila ang may takot na gumawa ng masama. Meron din sa lahat ng gubat, ang sabi nga, merong ahas. Ganun yan eh. Pero hindi umiiral doon ng kawalang katarungan. Di ba? Hindi ka basta-basta papatayin doon. Oh. Hindi nila ginugutom ang mamamayan nila. Wala nang malamon eh. Ha? Pinag-iisipan pa paano pagkakaperahan. Lahat ng paraan gagawin. Mga kaibigan, nakita ninyo nitong pandemic, di ba nabanggit natin yung naging programa ng Japan? Bakit natin binabanggit yung para kopyahin? Hindi naman natin kayang kopyahin yung una. Ang lalaki nung binibigay na mga benepisyo, hindi natin kayang tumbasan yun. Ang problema, sa kanila, malaki na, pangkalahatan pa. Binabalansi nila lahat, hindi ba? Yung katulad nung in-example nating Go to Eat at saka yung Go to Go na programa nilang ginawa last year. Oh. Ang ano pala nun, sistema pala nun, mag-o-organize ka, 5 kayo. Ba tayo? Kung sa pamilya nyo, o 5 tayo. Grupo-grupo hanggang 5 tao. Kakain tayo sa restaurant. Pero bago tayo kumain sa restaurant, magla-login tayo dun sa app. Di ba? Pupunta ka rin sa app na sa internet. Para mag-login ka, magpapareserve ka kung kailan nyo gustong kumain dun. 5 kayo.
5 tao. Kung tigwa 1,000 yen, 5,000 yen yung kakainin nyo. 5 kayo eh. Oh. Pero tapos, pagkatapos nyo kumain doon, nakakain na kayo, na-schedule kayo, kumain na kayo. Bibigyan kayo ng, kahit walang coupon yun, naka-ano kasi kayo eh. Ang tawag mo ron? Naka-register kayo eh, na kumain kayo ron. Oh, pagbalik mo ron, yung susunod na balik mo ron, 5 ulit kayo. 5 ulit kayong kakain. Wala na kayong babayaran. Bali, ang nangyari, yung 50% nun, yung libre nyo, ang magbabayad nun, gobyerno na. Ano nangyari ngayon? Kumita yung restaurant. Di ba? Ikaw namang mamamayan, nakalibre ka ng 50%. Hindi ba? Ang laki ng naging pakinabang mo, lahat nakinabang eh. Yun ang iniisip ng gobyerno, makinabang itong negosyante, makinabang din itong publiko. Sagot ng gobyerno. Go to go, 50%, kahit saan ka pumunta sa buong Japan. Pati hotel. Kung magbabakasyon ka, taga Tokyo ka, punta ka ng probinsya, 50% lahat yun. Yung 50%, sagot na naman ng pamahalaan yun. Ikaw na kahit na nakatipid ka, nakatulong ka sa ekonomiya. Umikot yung economy. Umaandar eh. Dito itetenga ka eh. Gugutumin ka rito, patagalan ng mamatay sa gutom dito. Mga kaibigan, patibayan ng bituka rito. Isipin mo yan, Pagkatapos, nakiusap pa sila ngayon, di ba, sa mga establishment. Na kung maaari, yung mga bar, mga restaurant, hanggang mag-operate lang sila hanggang 10:00 ng gabi. Mga tindahan. Tapos, sarado na ng 10:00, magbubukas sila, pwede ulit, 5:00 ng umaga. Hanggang 10:00 lang ng gabi yun. Nakikiusap sila. Ngayon, yung susunod doon sa ipatutupad nila, hindi nila tinatakot ang tao. Yung susunod anya, bibigyan namin ng halagang 300,000 yen. Isipin mo yun, mga kaibigan. Kasi pag kumuha ito ng 300,000 yen, binigay mo yan sa tao yung pera, iikot sa ekonomiya yan. Hindi babagsak ang GDP mo. May tatangkilik ng mga produkto mo. Di ba? May pambili ang tao. Babalik din naman yon sa pamamagitan ng buwis, kahit na mayroong krisis, patuloy ang balik ng buwis sa gobyerno. Yung ibinabalik ng gobyerno, bumabalik din sa kanila. Paikot-ikot lang. Bakit natin binabanggit? Hindi naman natin kayang kopyahin. Hindi natin kayang kopyahin ang eksakto. Pero pwedeng gawin ng gobyerno. Yun ang mabuti. Ba't hindi tayo kumuha ng mabuti? Hindi ba, mga kaibigan? Dito, mamimigay tayo anya ng SAP. Hayop kayo. Nung kinuha yung pera, nawala eh. Hindi nakarating eh. Gupit-gupit na eh. Mga kaibigan, puro barbero pala itong mga walang yang ito. Lahat ng madaanan, may gupit. Parang nung araw, may kwento. Si Ramos, nagpadala raw ng bigas doon sa mga sundalong nasa liblib na lugar, bundok.
Siyempre, walang pambili yung mga tao ron, di ba? Naawa raw si Ramos, nagpadala raw ng bigas doon. Nakalagay daw pangalan niya, FBR, di ba? Fidel B. Ramos. Dumaan muna sa kwan. Kung ano-ano yan, di ko alam ipaliwanag ko ano yan. Yung company, infantry, gumanon. Lahat yun, nung madaanan, binabawasan yung bigas. Dadalhin pala rin sa bundok eh. Kunin muna natin yung, kumuha tayong konti. Binawasan. Lahat ng madaanan, binawasan. Nung makarating doon, sako na lang eh. Pagdating ngayon doon, nakita ng mga sundalo, sako, dumating. Ba? Sako. Ito anya sa inyo, di ba? May hinatid doon, hinatid eh. Ngayon, nabasa nung mga sundalo, sabi, uy, yung sako, nakalagay, FBR. Sabi ganun, kawawa naman si FBR, padala natin ng bigas. Akala nila, kaya nagpadala ng sako, mingi ng bigas si Ramos sa kanila. Naawa ngayon sila. Nilagyan nila ng bigas, yung sako. Tsaka nila, ipinabalik sa Maynila para kay Ramos. Mga kaibigan, no? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ngayon, itong Armed Forces of the Philippines natin, di ba, nakakahiya. Sinibak nga raw yung kwan eh. Yung, hepe ng intelligence, yung Deputy Chief ng Armed Forces for Intelligence. Dahil sa pagkakapalathala ng maling listahan ng di umano'y rebelding komunista na ang sabi ng military ay napatay o nahuli. Hindi naman pala patay, hindi naman pala hinuli. Sipin mo yan, anong klaseng intelligence yan? Ano yan, binulsan nyo yung pera? At kung ano na lang ang maisip nyo? Ano na lang ang masagap nyo o saan nyo nasagap yan? Baka sumasagap na lang to sa mga chismosa sa tundo eh. Talaga malalagay ka nga ron, di ba? Kung ang intelligence ng AFP, doon nagpupunta sa tundo, doon sa maraming chismosa, sa Pasay, di ba? Yung mga depressed area, doon yata nagpupunta eh. Narinig niya, nag-away, nagkukwentuhan yung mga kwan doon eh. Yung mga kwan, mga chismosa, na pag-uusapan. Tapos gagawing report. Tapos pipirma na ng papel. Alam ba ninyo sa intelligence? AFP? Mukhang papel, kapraso. Kahit yung gupit-gupit, kahit yung palara ng post ng sigarilyo. Diba? Yung kahan ng sigarilyo, may palara. Doon mo isulat, lagay mo ron, 100,000 pesos. Intelligence. Ba makukubra yun? Tatanggapin yun. Kasi walang audit yan eh. Kung magkano yung pondo, ubusin mo yun eh. Nanakawin mo yun eh. Bubulsa mo eh. Wala na, intelligence. Kayo ba, naniktik ba kayo sa ganun? Wala nang ganun-ganun pa. Sulat mo na lang sa papel. Kunyari, nandun kami. Lagay mo. Sino ilalagay natin pangalang komunista ngayon? Ba, di lagay mo si ganito na napatay na. Buhay. Walang iya ito. Tinanggal. Ni Lorenzana.
yung General Alex Luna. Paano naging general to? Magkano niya nabili Australia niya? Yan ang hirap ngayon eh. Ang daming may star sa balikat ngayon. Hindi mo alam kung magkano binili yung star eh. Para maging general eh. Nung araw kasi, kukonte general. Mga kaibigan. Nung araw, sakto lang ang general. Hindi ka pwedeng maging general na wala kang pupwestuhan. Hindi pwedeng general ka nun, ang pwesto mo eh, hindi pwesto ng general. Hindi pwede yun. Mga kaibigan. Ang nagiging general nun, talagang karapat-dapat. Magagaling, hindi madadaldal. Dito madaldal ka, kailangan magiging general ka. Magiging chief of staff ka pa nga eh. Pag madaldal ka eh. Mga kaibigan eh. Nakita na ninyo. Nirelieve daw. Dapat yan, tanggalin na sa serbisyo. Ito masama. Alam nyo nung araw, pag dyan sa karir mo sa PNP at saka AFP, any service command ng AFP, alam ba ninyo na pagka nasangkot ka sa isang kontrobersi, wala ka ng tsansa na makakuha ng magandang pwesto. Wala na yan. Itaga mo yan sa bato. Mga kaibigan. Nalechi ka na. Kaya pag-isipan mo na lang na tapusin ang iyong serbisyo or ng tahimik or mag-early retirement ka na. Kasi wala ka nang iniintay na pagkakataon para sa'yo. Pero ngayon, naku sus Mariosep, nirelieve to. Antayin nyo kailan babalik ito, bibigyan ulit ng pwesto. Alay, yung mga, wala na eh. Di ba, paikot-ikot ngayon, di ba, pag tinanggal, babalik din. Sa Facebook page na, ang pangalan po Armed Forces of the Philippines Information Exchange. Alam nyo, ano yung information exchange? Kung ang layunin nitong Facebook account na ito, magbibigay ka ng impormasyon sa AFP para sa mga delikado yan. Hindi ginagamit sa intelligence gathering yung maglagay ka ng Facebook page i-report nyo ako sino. Hindi yung mga taong may galit sa ganun, pwede niyang palabasin doon na ito ay MPA. Pararatangan ka naman ng AFP. Hindi mo binirepika. Di ba? Walang verification process. Mga kaibigan. Alam niyo yung intelligence, nangangailangan ng counter-intelligence yan. Lalo na sa klase ng mga ganitong tao na natuklasan natin. Dahil hindi pala totoo. Kita ninyo? Dapat tumigil na kayo. Si Parlade, ba't nandyan pa? Mga kaibigan, di ba? Pinaratangan niya, mga celebrity pa. Alam nilang hindi totoo yun, pero bakit sinabi nila yun? Tinatakot Bakit? Kasi may mga potential yung si Angel Locsin, pinaginitan, di ba? Kung may kamag-anak na left-leaning. Kasalanan ba yun ni Angel Locsin? Kung halimbawa, di ba? May potential. Bakit? Gumagawa ng mabuti. Di ba? Ayaw nila ng ganon, may gagawa. Lalo si Inday Sara. Natetrete ng kanyang ambisyon. Akala niya, parang praning yan Yung iniisip niya pagka merong gumagawa ng mabuti, naku, magpipresidente yan, sirain niyo yan. Yan, ganyan, di ba? Si Vico Soto, ganyan ang ginawa, di ba? Tinakot. Mga kaibigan, nung maganda ginagawa sa Pasig, ganyan ang ginagawa nila. Si BP Robredo, bakit sinisiraan? Ganun Panganib
Lalo si BP Robredo. Ano ba? Tanungin nyo, anong kasalanan? Wala sila masabi. Iibay nila usapan, tapos mumurahin. Masama, igagawa pa sila ang gumawa ng kaputahan, tapos, yung ginagawa nila, ibibintang nila kay Vice President. Di ba? Lalo si public toilet. Public toilet dyan sa OWA. Mga kaibigan. Ngayon lang ako nakakita ng napakapangit na armed forces. Walang kabuluhan. Kung may dapat buwagin, hindi naman yung mga kayo na dapat buwagin . Wala nang nagtatanggol sa bansa . Dapat security agency na lang kayo . Ha? Yang AFP, gawin nyo na lang yan. Security agency. Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aabit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na